Mata para sa mata, buhay para sa buhay. Iyan ang sigaw ng mga tao sa labas ng isang korte sa Indonesia. Sila ay nagtipon-tipon upang ipanawagan ang pinakamabigat na parusa para sa taong nililitis noong mga oras na yon. Nais nila na patawan siya ng sentensyang gaya ng igagawad sa kanyang 2 kasabwat. Gayon na lamang ang galit ng mga nagpoprotesta nang malaman nila na ang kaparusahang pinataw ay mas magaan pa sa parusa para sa simpleng pagnanakaw. Nang ilabas ang kriminal para ihatid sa piitan, nagkagulo ang mga tao, nagtangka at desididong ilagay ang hustisya sa kanilang mga kamay. Hindi naman sila masisisi dahil ang pinaranas ng mga salarin sa biktima ay walang kasing lupit. Ito ay isa sa pinakakarumal-dumal na krimen laban sa kababaihan na naganap sa Indonesia. At sa kabila ng pagresolba dito, pakiramdam ng pamilya ng biktima ay hindi pa rin nila nakamit ang ganap na hustisya. Ito ang kaso ni Eno Faria. Si Eno Faria ay pinanganak noong October 6, 1997 sa Pekantikan, Indonesia at siya ay pangatlo sa 7 magkakapatid. Siya ay inilarawan na malapit sa kanyang pamilya at masipag na bata. Hindi naging madali ang buhay ng pamilya ni Eno kaya nang siya ay mag-18 anyos, nagpa siyang mangibang lugar para maghanap buhay. Noong 2016, siya ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng plastik sa Kosambi, Tangerang. Siya ay nanuluyan sa isang all-female boarding house kung saan mga empleyado rin ng pabrika ang nakatira. Abril 2016 na magumpisa ang relasyon ni Eno sa 16-year-old high school student na si Ramat Alim. Hindi malinaw kung paano nagkakilala ang dalawa at hindi rin matiyak kung ano ang sadya ni Ramat sa pagpunta nito sa boarding house ni Eno noong May 12, 2016. Sabi ng ilan, nakipaghiwalay na si Eno sa binata dahil hindi sang-ayon ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon at sa katunayan, nakatakda na nilang ipakasal ang anak sa ibang lalaki. Ang pagkikita umanong ito ay para sa closure ng dalawa. Ayon naman sa iba, isang simpleng pag-hangout lang ito na magkasintahan. Ano pa man ang rason, kumpirmado na kusang pinapasok ni Eno sa kanyang silid si Ramat bandang alas 11 ng gabi. Bawal ang lalaki sa boarding house pero noong mga oras na yon, wala nang nakapansin sa pagpasok ni Ramat. Noong umpisa ay maayos naman ang pag-uusap ng dalawa at may halikan pa nga na naganap. Subalit nang gustuhin na ni Ramat na may mangyari sa kanila, tumanggi si Eno dahil natatakot daw itong mabuntis. Ilang beses pang pinilit ng lalaki ang dalaga at ilang beses niya rin itong hinindian. Sa galit ay biglang umalis ng kwarto si Ramat at lumabas ng gate ng boarding house para manigarilyo. Iba-iba ang bersyon sa parteng ito ng kwento. Pero habang nagyoyosi si Ramat, noon niya nakilala si Imam Hapriadi at Ramat Arifin, parehong 24 years old. Ang dalawa umano ay hindi rin talaga magkakilala, pero ang isa sa kanila o silang pareho ay may gusto rin umano kay Eno at nireject din ito ng dalaga. Habang nakatambay ang tatlo ay napag-usapan nila ang inis ni Ramat kay Eno dahil tinanggihan siya nito. Dito na umano nilaso ng 2 mas matandang lalaki ang utak ng binatilyo at kinumbinsi itong bumalik sa kwarto ni Eno para kunin kung ano ang dapat sa kanya. Iniwan ni Ramat na nakabukas ang gate kaya madaling nakapasok ang tatlo. Sa kasamaang palad, hindi na ikandado ni Eno ang pinto ng kanyang silid marahil dahil ang alam niya ay nakaalis na si Ramat at puro babae naman ang nasa boarding house. Pagpasok ng 3 lalaki ay naroon ang dalaga sa kanyang kama at natutulog na. Agad nilang sinunggaban si Eno. Nagising ito at agad na nanlaban at nagtangkang sumigaw. Dinaganan ng isa sa kanila ng unan ang mukha ni Eno habang ang dalawa ay nakahawak sa kanyang mga braso at paa. Inutusan umano si Ramat Alim na kumuha ng kutsilyo pero nang wala itong mahanap, isang tinidor at isang asarol o garden hoe ang iniabot nito sa 2 kasama.
Gamit ang tinidor ay sinugatan ng isa sa kanila ang mukha ni Eno hanggang sa ito ay magdugo. Para hindi na makapanlaban ay hinakas nila ng asarol sa ulo ang kaawa-awang dalaga. Dito na tuluyang nanghina si Eno at noon na nga siya ginasa ni Ramat Arifin at Imam Hapriadi. Nang sila'y matapos, inudyokan nila ang batang Ramat na pagsamantalahan din si Eno. Pero dahil sa duguan nitong mukha ay umayaw ang binatilyo. Sa halip ay kinagat nito ang dibdib ng dalaga pati na ang mga hita nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagpapahirap sa biktima ay nagpa siya ang tatlo na tapusin na si Eno. At gagawin nila ito sa napakabrutal na paraan. Kinuha ni Ramat Arifin ang asarol at ipinasok ang handle nito sa loob ni Eno. Hindi pa ito nakontento at sinipa pa ang asarol hanggang 90% na ng handle ang nakapasok sa biktima. Iniwan nila sa ganoong posisyon at kalagayan si Eno at tinabunan ang katawan nito ng mga damit, unan at kung ano-ano pa. Pagkatapos, hinugasan ng tatlo ang mga dugo sa kanilang katawan. Kinuha ni Ramat Alim ang telepono ni Eno, kinandado nila ang pinto at saka sila umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Kinaumagahan, nagtataka ang mga kaibigan ni Eno sa pabrika nang hindi ito pumasok sa trabaho. Hindi kasi uma-absent ang dalaga at hindi rin nila makontak ang cellphone nito. Ilang oras pang lumipas, nagpa siya silang puntahan na ito sa kanyang tinutuluyan. Pagdating nila roon, walang nagbubukas sa kanila at nakalock din ang kwarto ni Eno. Humingi sila ng tulong sa namamahala ng lugar at binuksan naman ito ang pinto. Maliit lang ang silid ni Eno at wala masyadong gamit, kaya agad nilang nakita ang isang binti na nakausli sa kama, sa ilalim ng mga tambak na damit at unan. Dali-dali nilang inalis sa mga ito at noon na nga tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng kaibigan. Malinaw na wala ng buhay ang 18-year-old na si Eno Faria. Sa kanyang autopsy, nakumpirma nga na ang ikinamatay ni Eno ay ang asarol na ipinasok sa kanya. Ito ay bumaon ng 60 centimeters o halos 24 inches at tinamaan nito ang kanyang mga vital organs gaya ng kanyang puso at baga. Ang labis na damage na ito ay nagresulta sa matinding internal bleeding. Nakita rin ang iba pang injuries ni Eno sa kanyang mukha at iba't ibang parte ng katawan. Pati na rin ang bite mark sa kanyang dibdib. Madaming DNA evidence at fingerprints ang nakolekta sa crime scene, kaya kampante ang mga otoridad na malulutas agad ang kasong ito. Wala pang ang 48 hours ay nakakuha na agad ng break ang mga otoridad sa pamamagitan ng ninakaw na telepono ni Eno. Ang kanilang pag-trace dito ay dinala sila kay Ramat Alim. Noong una ay iginiit nito na siya ay inosente. Subalit nang iharap na sa kanya ang mga forensic evidence, ang kanyang DNA at bite marks sa dibdib ni Eno at ang kanyang fingerprints na nagkalat sa crime scene, umamin din ito sa kanyang papel sa krimen. Nagkaroon pa nga ng crime reconstruction ng mga investigador kasama si Ramat. Sa kabila nito, giniit ng kanyang abogado at mga magulang na wala raw kinalaman ng binatilyo sa krimen. At nasa bahay daw ito at nagdarasal kasama ang ama noong mga oras na iyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumabas na rin na mayroong mga kasabwatang binatilyo sa krimen at iyon nga ay sina Ramat Arifin at Imam Hapriadi. Agad silang umamin sa ginawang krimen at kinumpirma din nila ang partisipasyon ni Ramat Alim. Bukod sa kanilang pag-amin ay napakarami ding forensic evidence laban sa kanila. Nang mahuli ang mga salarin at sila ay umamin, ang hinihintay na lang ng pamilya ni Eno at ng mga mamamayan ay ang parusa na ipapataw sa kanila. Sa Indonesia, 3 ang maaaring maging parusa sa kasong murder. 20 years in prison, life imprisonment, o death by hanging. Dahil sa lubhang karumal-dumal ang ginawa kay Eno, tiyak na life imprisonment o death penalty ang magiging hatol sa 24 anyos na akusado. Ngunit para sa 16 anyos na si Ramat Alim,
mukhang magiging gentle ang korte dahil sa kanyang edad. Sa Indonesia, kapag ang isang taong 18 years old or below ay napatunayang nagkasala, ang maximum na parusang pwedeng ipataw sa kanya ay kalahati lang ng parusang ibibigay sa isang adult na nakagawa ng parehong krimen. Kaya hindi maaaring masentensyahan ng kamatayan o habang buhay na pagkakakulong si Rahmat Alim kahit na gaano pa kalala ang kanyang ginawa. Hindi ito matanggap ng pamilya ni Eno at ng maraming Indonesians dahil para sa kanila, ang binatilyo pa nga ang may motibo sa krimen at siya rin ang nagdala sa kanyang mga kasabwat sa biktima. Nang sumunod na buwan ng Hunyo 2016, napatunayan ngang guilty ang 16-year-old na si Rahmat Alim at dahil nga sa Indonesian Juvenile Crime Law, 10 taong pagkakakulong lamang ang ipinataw sa kanyang parusa. Agad na dininay ng korte ang apela ng kanyang panig at siya ay idiniretso sa piitan. Sa kanilang paglabas ng korte, sinalubong si Rahmat Alim at ang kanyang abogado ng mga galit na demonstrador. Ang panawagan ng mga tao ay parusang bitay din para kay Rahmat Alim at naging tensyonado ang sitwasyon. Kinailangang palibutan ng mga pulis si Rahmat at ang kanyang abogado habang ang mga tao ay pinaulanan sila ng mga bato. Kung masusunod ang kanyang sentensya, si Rahmat Alim ay makakalaya na ngayong taon. Pebrero 2017 nang mapatunayang nagkasala sa kasong pagpatay at panggagasa kay Eno Faria, sina Imam Hapriadi at Rahmat Arifin. Sinubukan ng depensa na iligtas ang dalawa mula sa death penalty sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa premeditation ng krimen. Hindi daw magkakakilalang tatlong salarin kaya paano raw iyon may tuturing na planadong pagpatay? Ngunit ayon sa korte, walang dahilan para hindi patawan ng parusang kamatayan sina Arifin at Hapriadi. Bukod sa napakalakas na ebidensya laban sa kanila, ang kanilang krimen ay maituturing na sadistic at kasuklam-suklam at nagdulot ng labis na trauma sa pamilya ng biktima. Ang dalawa ay hindi rin nag-plead ng guilty at hindi rin nagpakita ng kahit anong senyales ng pagsisisi. Napatunayan nga ang kawalang emosyon na ito ng dalawa dahil nang sila ay formal nang sinentensyahan ng parusang kamatayan, nanatili silang kalmado at tahimik habang binalot ng palahaw ng ina ni Eno ang buong silid hukuman. Hanggang sa paglabas ng videong ito, wala pa ring naibabalitang na isakatuparan na ang parusang ito sa dalawa. Ang kasong ito ay lubos kang nakaapekto sa buong Indonesia at muli ay nagpalutang ng maraming tanong kaugnay ng pagpapataw ng parusa sa mga menor de edad. Marami ang naniniwala na prioridad ang rehabilitasyon para sa kabataan. Ngunit hindi na ganito kasimple, hindi na black and white kapag ang krimen na ginawa ay pambihira sa kalupitan. Tayo dito sa Pilipinas ay nakaka-relate sa paksang ito dahil sa laganap na mga karumal-dumal na krimeng sangkot ang mga menor de edad. Siguro, panahon na para pag-aralan muli at kung nararapat ay amyendahan ang mga batas ukol dito. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Sa inyong palagay, nararapat bang baguhin at pahigpitin ang mga batas kaugnay ng mga menor de edad na gumagawa ng krimen? Just share your thoughts in the comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement nyo po sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Salamat po sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!